Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pasalamatan, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagbiyaya na pinagkakalob niya sa atin. At alhamdulillah, isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagtagpuin niya muli tayo dito sa lugar na ito na insyaAllah ta'ala tayo ay sama-samang i-break yung fasting natin biidnillah. So ngayon insyaAllah ta'ala ang nais nating talakayin ay ang kainaman ng pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan. At itong kainaman na ito ay palagi nating naririnig sa mga khutbah, naririnig sa mga lecture. So itong lecture ngayon insyaAllah ta'ala o pagbabahagi ng kaalaman o maikling paalaala ay magsisilbing reminder sa atin lalo pat ngayon tayo ay sa buwan ng Ramadan na kung saan dito ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang maluwalhating Quran. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin yung banal na Quran, ito ang huling kapahayagan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos doon ay wala nang kapahayagang darating pa. At ito na yung selyo ng mga, big sabihin nun, ito na yung kukumpleto doon sa mga pagkukulang na merong doon sa mga naunang mga kasulatan. Dahil alam natin na yung mga unang kasulatan ay ito ay nabago na, wala na ito sa mga orihinal na kanyang pagkasulat. Okay? So ang banal na Quran, napakaraming mga talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay na ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay hudan linnas, ito ay gabay sa sangkatauhan. Okay? Kitabun unzila ilaik. Okay? Yung aklat na ito, ang banal na Quran ay pinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So magbanggit tayo ng ilan sa mga hadith at mga aya na tumutukoy dito sa kainaman ng pagbabasa ng banal na Quran. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanyang hadith, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Ang pinakamainam, sabi niya sa inyo, man ta'allama al-Qur'an, yung pinag-aaralan niya ang banal na Quran wa 'allama, at ito ay kanyang itinuturo. Okay? So, ang pinakamainam, sabi niya, yung mga taong pinag-aaralan nila yung banal na Quran. Bakit kaya? Dahil sa banal na Quran dito napapaloob yung mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Nandyan yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagbabawal sa mga pagsamba, sa mga inanyo ang mga bagay, sa mga ribulto, at iba pang mga bagay na pinagbawal ng Allah. Gayon din yung mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Khairukum man ta'allama al-Quran. Ang pinakamainam sa atin ay yung pag-aralan niya yung banal na Quran na ito, dahil ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito salita ng bashar. Okay? So, ang banal na Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito salita ni Propeta Muhammad, bagkus ito ay salita ng Allah. Kung ano man ang dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay wahyun min Allah, ito ay kabilang, ito ay mula sa revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'allamahu. So hindi lang doon na nagtatapos na yung pag-aralan mo yung relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus pagkatapos mong pag-aralan ito, kailangan mo itong ituro. Okay, walang silbi yung kaalaman ng isang tao, pinag-aralan niya yung buong Quran, nalaman niya yung ibig sabihin nito, nalaman niya kung paano basahin ng tama ito, pagkatapos hindi niya ito ituturo sa mga hindi pa marunong. Okay? So ang pinakamainam sa sino mang merong nalaman niya yung tamang pagbabasa ng Quran, nalaman niya, naintindihan niya yung mga nilalaman ng banal na Quran, ang pinakamainam sa kanya rin ay dapat niyang ituro ito, ibahagi niya sa mga taong mga hindi pa marunong. At alam natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na yung taong halimbawa tinuruan mo na hindi marunong magbasa, okay? At siya ay nagturo pa ng mga hindi rin mga marunong, ikaw ay mayroong ding share doon sa kabutihan na natatamasa o kaya nakukuha ng mga taong iyon. Okay? Al-hasanatu bi ashri amthaliha, at yung kabutihan na yun ay
Katumbas noon ang bawat kabutihan ay 10, di ba? So, yun ang pinakamainam sa atin. Okay, pag-aralan natin yung banal na Quran, pagkatapos ay atin itong ibahagi at ituro sa mga kapatid natin na mga hindi pa marunong magbasa ng Quran. Okay. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang gantimpala, magkaiba yung gantimpala ng taong marunong nang magbasa at yung taong nahihirapang magbasa. Okay, yung taong marunong nang magbasa, ilan yung makukuha niyang gantimpala? Isa. Okay? Samantala, yung hindi pa marunong magbasa ng Quran at siya ay halimbawa sabihin natin nabubulol siya, okay? Nauutal-utal siya sa pagbabasa ng Quran, nangangapa pa sa pagbabasa ng Quran, ang kanyang makukuha gantimpala ay 2. Bakit? Dahil unang-una doon yung sacrifice niya sa pagbabasa ng Quran, pangalawa doon yung nahihirapan siya sa pagbigkas ng mga talata mula sa banal na Quran. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na siya yung mas mainam. Ang mainam pa rin yung taong marunong talaga magbasa ng Quran. Okay? Dahil sa nababasa niya ito ng tama, okay? But doon, at idafatan at karagdagan doon, maaaring yung nagbabasa na yun ay nahihintindihan niya ang Quran. Yun pa rin yung mas mainam. Okay? Binigyan lang ng ganong gantimpala dahil sa pag-struggle niya, pagsisikap niya sa pagbabasa ng Quran kahit na alam niyang mahirap yung pagbabasa ng Quran, pinagsusumikapan niya. Kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga hindi pa sa atin marunong magbasa ng Quran, sikapin natin ng tayo ay makapagbasa ng Quran. Huwag nating hayaan yung sarili natin na tatandaan na lang tayo, magkakaroon na lang tayo ng apo, mga dhurriya, pagkatapos hindi pa rin tayo marunong magbasa ng Quran. Ito ay tinatawag na kusran. Ibig sabihin ng kusran, ito ay kalugian. Ito ay pagpapabaya sa atin. Ano? So tingnan natin, di ba? Kung kaya ng ibang mga brothers natin na marunong, kaya nilang magbasa ng Quran, ibig sabihin nun, kaya din natin magbasa ng Quran. Ano lang yung kulang sa atin? Sa tingin natin, ano yung pagpupursige at pagbibigay ng oras? Kasi yung tao, kapag gusto niya yung isang bagay na matutunan, gusto niyang malaman yung isang bagay, dapat, anong gagawin mo? Di ba? Magsusumikap ka na bibigyan mo to ng oras. Pero, kung yung bagay na ayaw mo, kahit anong gawin, tutulungan ka man, isubo man sa'yo, kung pagkain man yan, hindi mo gagawin. Kasi bakit? Wala kang interesado sa isang bagay na iyon. Okay? So, ito ay encouragement sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo tigit tayo ay sa buwan ng Ramadan, sikapin natin insyaAllah ta'ala na makapagbasa tayo ng banal na Quran. Kung hindi natin kaya, halimbawa, nandyan yung mga translation ng Quran, di ba? Yung translation ng banal na Quran, nandyan, di ba? So, sikapin natin na kung hindi tayo marunong magbasa ng Arabic, di ba? So, nandyan yung mga translation ng banal na Quran. Okay. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga taong binabasa nila yung Quran, iniintindi nila, darating sa kabilang buhay na itong banal na Quran na ito ay magiging tagapamagitan nila doon sa kabilang buhay. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi." Okay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin niyo, sabi niya, ang banal na Quran, dahil sabi niya ang banal na Quran na ito darating doon sa araw ng paghuhukom na ito ay mamamagitan, sabi niya, sa mga taong nagbabasa nito. Di ba? Hindi ba isang napakagandang balita iyon na binalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino mang binasa nila yung banal na Quran, ito ay pinagtuunan nila ng pansin, okay? Sa kabilang buhay, ito ay mamamagitan sa kanila. Okay? Dahil sa kanilang pagsasakripisyong paglalaan ng kanilang oras para lamang basahin yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nakakabasa ng Quran, sikapin nilang matapos yung banal na Quran. Di ba? Sikapin nilang matapos basahin yung banal na Quran. Kasi dahil kung hindi mo sasanayin yung sarili mong makatam, matapos basahin yung banal na Quran sa buwan ng Ramadan, magiging mahirap ito sa iyo sa ibang mga buwan. Di ba? Kasi ngayon, buwan ng Ramadan, kahit papaano, kung may trabaho ka, pinapaikli yung oras mo, hindi ka masyadong pinapahirapan, mas malaki yung bakante mo kumpara sa ibang mga buwan. Okay?
Gayon din mga kapatid, pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man sabi niya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amthaliha. Okay? La aqulu alif lam mim harf bal walakin sabi niya alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Okay? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Sino man sabi niya ang magbasa lang. Just imagine, magbasa lang sabi niya ng isang harf, isang letra lamang. Ang katumbas nun ay isang kabutihan. At ang isang kabutihan, katumbas nun ay sampung kabutihan. Okay? At sinabi ng Propeta Muhammad, hindi ko sabi niya sinasabi na yung alif lam mim ay ito ay harf. Bagkos ang alif ay harf, ang lam ay harf, at ang mim ay harf. Okay? So, ganun yung gantimpala ng ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagbabasa, nagsusumikap na basahin yung banal na Quran. 'Di ba? Tingnan natin hindi yun binigay, hindi yun ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga aklat, 'di ba? Magbasa ka ng ilang mga volume diyan ng mga English books, 'di ba, na wala namang pakinabang. Halimbawa, sabihin natin, wala namang kaugnayan sa sariling Islam, kahit matapos mo 'yon, hindi ka makakakuha ng gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero yung banal na Quran ay binigyan na Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahigtan, ng kainaman, kaya samantalahin natin insyaAllah Ta'ala, 'di ba? So actually marami pa mga kapatid pananampalatayang Islam, mga kainaman ng pagbabasa ng Quran. Ang pinakapunto lang natin sa ngayon ay ang bawat isa sa atin, pagsumikapan natin na basahin yung banal na Quran, kahit na alam natin abala tayo, at lagi tayong humiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulungan niya tayo na mabasa yung banal na Quran, at gayon din siyempre matapos natin yung buong banal na Quran nito sa buwan ng Ramadan ito. Yun na lamang insyaAllah Ta'ala, at ang mga natitirang oras natin ay ilaan natin sa pagdudua sa Allah